of God's Word. I hope you pray nga gusto na andaw na ito ang mga Biblia, ang mga kasing-kasing, ang mga nauna sa pagpaminaw sa pulong sa atong buhay na Diyos. O sa kailangan pa, ako ang ginahanyo ang atong Pastor James, to give to us the Word of God. Let us give the Word of God a round of applause. Amen. Thank you for that wonderful song. And now, niya nata sa pagpaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios. And I hope nga andam na tang tanan, no? And I really thank you, church. Salamat kaayo nga you are present in this afternoon para sa ato ang Lord's Supper service. And tagaod yun pag abot sa gabi, then we will be having po ang ato pong ulahing panihapon, no? And after sa ato ang Lord's Supper service is we will be having our dinner po, no? So salamat sa pagpahinumdum, ma'am. Loading kayo, loading. Amen. And I praise and thank the Lord for you people nga naagid mo tanan. Naay tay mga members sa church, pipila lang not with us karon. Be praying for them. Kay I hope nga ato gyud ning tagaag panahon ang Lord's Supper. Kay ang ato ang ordinance duha lang gyud ka buok. Unya sa isa ka tuig ang ato ang Lord's Supper kaisa lang. Sa imong tibuok kinabuhi ang baptism kaisa ra. Di na ka bautismuhan pag-usab. Sa ang Lord's Supper sa isa ka tuig kaisa ra. And ang sugo sa atong Ginoo buhatan ni para sa paghinumdom kanako hangtod sa akong pagbalik. So it means that if you are really taking our Lord's Supper seriously, it shows na gusto gud nimo ma-remind kang Jesus Christ samtang siya wala pa nibalik. I really appreciate our brothers and sisters who really go home to be part sa ato ang Lord's Supper, mga kaigsuunan, no? So praise and thank the Lord for you. You are an encouragement, and atong mga kaigsuunan nga wala nakauli, so we understand them, but be praying for them na next time na kita mag-commemorate, God will bless them with time para sila ato na pong makauban sa ato ang Lord's Supper, mga kaigsunan. But before we go on sa ato ang panihapon, we will first listen sa pagwali sa pulong sa ato nga Ginoo. And I would like to ask you to please stand. Manindog ta tanan mga igsuon, palihog. Okay? Tarag diklahat. And open your Bibles with me in the book of Luke chapter 22, no? Luke chapter 22. And atong pagabasahon mga kaigsuunan ang verse 1 down to verse 23. If you are there, please say Amen. Dahil ang buntag, we read it responsibly. Karon, I want to read it nga. I-follow lang po ninyo sa inyo ang mga mata. Amen? Amen. So, it's good to see the church nga afternoon service, no? Nga murag morning service. So, it's very encouraging mga kaigsunan, no? So, please be present sa ato ang mga afternoon service. No? It is really encouraging. Samot na sa amo ang mga pastors kay Sunday afternoon mga kaigsuunan and even Wednesday prayer meeting
reflects the popularity of Christ sa kinabuhi sa mga katawhan. And it really encourages us nga mga alagad sa Ginoo na bahala nagdaghan kaayog pagsulay basta kay nakita namo ang mga kaigsuonan nga duna gayoy pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. So Luke chapter 22, if you are again there, please say amen. The Bible says, follow me with your eyes. Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. And the chief priests and scribes sought how they might kill him, for they feared the people. Then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12. And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them. And they were glad, and covenanted to give him money. And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude. The day of unleavened bread, when the Passover must be killed. And he sent Peter and John, saying, Go, and prepare us the Passover, that we may eat. And they said unto him, Where wilt thou that we prepare? And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water. Follow him into the house where he entered in. And he shall say unto the good man of the house, The master saith unto thee, Where is the guest chamber, where I shall eat the Passover with my disciples? And he shall shew a large upper room furnished. There make ready. And they went and found as he had said unto them, and they made ready the Passover. And when the hour was come, he sat down, and the 12 apostles with him. And he said unto them, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God. And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come. And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body, which is given for you. This do, in what? Remembrance of me. Remembrance of me. This part of the scripture really pricked my heart every time nagpahigayon tao Passover or Lord's Supper, because we are obeying the Lord Jesus Christ. Muhata biagid niya para hinumduman ko niya. Wow. Verse 20, likewise, also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. But behold, the hands of him that betrayeth me is with me on the table. And truly the Son of Man goeth as it was determined, but woe unto that man by whom he is betrayed. And they began to inquire among themselves, which of them it was that should do this thing. I would like to continue verse 24. And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest. How dare them. Let's pray. Father God, salamat Ginoo sa imong kaayo. Thank you, Lord, for allowing me to read your scriptures before these people. Thank you, Lord, for the presence of your people being used. It is an encouragement for me personally, but I believe, Lord, it is a joy for you. Seeing your children present, Lord, to remember you. Salamat, Ginoo, sa imong panalangin, Ginoong Diyos, na ihatag ka na mo. Ikaw mag-bless kung maghatag ka na mo grasya. Maghatag ka na mo panalangin in Jesus' name.
Amen. Amen. Ano bang lingkod ng hanan? I would like to entitle the message this afternoon, mga kaigsunan, as Christ our Passover. Christ our Passover. As what I have inserted kanina, as we read the scripture, yun pang pulong sa Ginoo, buhatan ning alang sa paghinumdum kanato. Di ba, pag naay tao nga gusto na to ma-remember, in our modern time, ang atong ginabuhat is, siguro, kung mayroon ka 2000, year 2000 to 2005, somewhere nila, mabalik kag album, tanaw kag picture, na mag-smile-smile ka. Uso pa sa mga sa una, o na kay crush, kay pangayon mo wallet size nga picture. Siguro, nasa to ang mga mamagpapa din nga, napa sila yung wallet size nga picture sa ilang mga wallet, sa ilang mga asawa. Pero ang ilalong sa asawa kay mga ex, delikado na. Delikado na. Okay? Bitaw. And, we cherish those memories. We can still remember sa uso pa itong maniniyot, shoot o kwan, mga kudakir, una sa una. Tawag, maniniyot, kundili, kudakir. Pag graduation, o sa bang event sa eskwelahan, dito, picture-picture, sa kasa itong kudakir. Pagkauman na yun, ibutang na dito sa gawa sa gate. Kanya tingala ka, kaya anong picture, nawala na. Kaya gikuha din sa iyong crush. Kaya siya mo nibayad ato. Kanya, itawag nga, lipay kay kudakir, kay duhang kabuhok pag-iyahan, itawag kay ipanibelo. Atong mga gwapa o gwapo at aglima kabuhok ipanibelo, kay daghan kay mupalit. Yan na, sa una. Kanya, pagkahuman na yun, graduate na, Panginambog na yun. Ano yan, kuyab sa una? Kuyab sa una. Pero, pinalit na gusto nito sa Cape Good. And what I want to show you and mean, mga kaigsunan, is, kanya to, if we wanted to remind ourselves of someone, matag-picture. Karoon din na uso, no? Kina na may Facebook. Sa una kay masukok kapag kawaton ang imong picture. Pero karon kay wala na kay mahimo, kay nakita anas tibuok kalibutan imong picture. Nana dito sa Facebook. And sometimes sa Facebook, nakadito sa tumbarang gano'n, mga memories, mga videos, usahay, mukatawa ka, makita nimo ang memories sa imong mga minahal sa kinabuhi, usahay, makatulo ang imong mga luha, usahay, muraog, ginapasakitan ng dili mong kaugalingon, kay maghilaka, maglantaw. Pero, imong hinumduman ang mga kagahapon na nahitabo, ng mga memories na malipayon, memories na naghatag og kalipay sa imo. And if you will be someone na naay nagmahal sa imuha, unya imong nahibaw-an na katong nagmahal sa imuha, ginilantaw ang imong litratong kupas. Unya ginahinumduman niya ang inyong mga kaagi o ang mga kalipay na inyong nagian. Di ba murag lindo ka oy love bilay ko niya. Tama? Amen? How much more mga pinangga ng mga kaigsunan. Ingon pa si Jesus Christ, wala man tayo picture niya. Wala man tayo video niya. Ang iya lang yung gingon para ato sa hinumduman. Buhatan ni alang sa paghinumdum ka nako. That's why ang Lord's Supper is very important. Importante kay ang Lord's Supper, mga kaigsunan, nga naman, mauni atong pamangaging isip mga niluwas ni Jesus Christ na ato sa hinumduman. We will be reminding ourselves of the loving Savior who gave His life for us in the cross. And sa atong lesson karon mga kaigsunan, I just wanted to talk about Christ as our Passover. Ano lang, I will focus myself because we could look at this text in every angle, a lot of angle, many angle mga kaigsunan. Malangan ta kung ato doon. So mag-focus lang ko
sa Christ as our Passover. So, ang galing Passover din mga kaigsunan, it is a shadow of an interesting thing to come. Katong paggawas sa Israel kaniadto from Egypt, na sila gitawag na Passover lamb. Nga ilang ihawon, nga ilang ibutang sa mga purtahan sa ilang mga balay para pagkakita sa angel of death, sa panimalay, mupas over siya. Iyang tabukan. Di na siya musunod atong panimalay para patiyon ang kamagwangan nga naa dito. Kung tanang balay nga walay Passover lamb's blood sa iyang prutahan, pagtanaw sa anghel, musulod siya, ug ang tanan nga kamagwangan gikan sa mananap hangtod sa tawo patiyon tanan. Isip judgment sa Egypt tungod sa iyang pagpugong sa mga anak ni Israel nga mugawas didto para sa pagsimba sa Ginoo. O gumikan ato nga pangitabo, kada tuig naay nahimong pista or feast ang Israel nga nagaihaw sila og Passover lamb, nagalutong sila og unleavened bread para hinumduman nila nga pila ka tuig nga nilabay pinaagi sa kusog na kamot giluwas sa Dios ang katawhan sa Israel gikan sa pag-ulipon sa Ehipto. Mao na nga i-redeem ang tanang kamagwangan sa katawhan sa Israel kay gikan atong panahon na, kay gilapyan man sa Ginoo ang tanang kamagwangan sa katawhan sa Israel. Meaning, bisan pag wa to siya napatay, ang tinuod iya ito sa Ginoo. So dito nagsugod ang tanang kamagwangan iya sa Ginoo sa katawhan sa Israel. Mo nang ilang ginaredeem, ilang ginapulihan o pananap. And mo na ang nahimong tradisyon sa Israel kaniadto. Pag naa sila'y anak nga kamagwangan, mag-ihaw sila mananap, isip, puli o redemption adtong ilang anak. Pagpakita nga Ginoo, kani akong anak, imo ni. Ako lang i-redeem Ginoo, pulihan ako ani. Anak may tabo. So, balik ta sa Passover, mao to mga pinangga ng mga kaigsuonan nga kada tuig inatong ginabuhat. Pero katong Passover di ay anino to siya picture or type or simbolo sa usa ka butang nga mas dako ug mas kuyaw nga moabot. Anino tong mga butanga ang substance, ang unod mao si Kristo. Amen. Today we are looking at Passover shadow. And the Lord's Supper, kanitong ginabuhat karon, mao ni siya ang clarity atong anino. Unya ang cross mao ang fulfillment. Niini mga pinangga ng mga kaigsuonan. The Passover was not the final picture. Actually, the Passover was pointing toward Jesus Christ. Tanawin mo ang Bible, the book of Colossians chapter 2 verse 17. Please open your Bibles with me. Colossians chapter 2 sa verse 17. If you're there, say amen. Nana? Amen. Tanawin mo ang verse 16 to 17. Chapter 2. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or of a new moon or of the Sabbath days. So, this Passover is one of the holy days. Ano man? Verse 17. Which are a what? Shadow of things to come. But the body is of Christ. Muna sa atong panahon karon, dili na taga apil sa Feast of Passover, nganuman tungod kay niabot na ang unod. Nganong magpabilin mamanggas anino kung niabot na ang lawas.
Hangtod karon mga kaigsunan na ako'y mga nakaila nakaistorya sa una nga diha sa Magpit. Sige sila ko pang-imbitar sa ako nga pastor, bisitahin ni Abril diri sa Magpit kay magpahigayon mi sa amo ang Passover sa among Pasko. Pasko man sa Bisaya ang Passover. Sa among Pasko, pastor. Aya ko mo diha mag-istorya sa tas Biblia. I-prove sa ako nga tinuod na tawagay and gracias Ginoo ano sila balik tawag po. Pero ato makita nga pinangga nga mga kaigsunan, those people are wrong. Nganong naga-Passover pa sila? Nganong naga-ihaw-ihaw pa sila? Nganong man niabot na ang unod? Nganong magpabilin gas anino ug niabot na ang unod? Now, karon, kung may pipila ka butang na atong gusto dalaon sa inyo ang karon mga kaigsunan, tulong lang ka butang para dili na kay tamalangan. Tulong ka butang. Okay? May tungod sa atong teksto mga kaigsunan nga nagapunting sa atong Passover na mao si Jesus Christ. But before tamo adto dito, atong tanawon ang fulfillment aning Passover sa unsang pamaagi na fulfill. Giunsa sa Ginoo nga si Kristo man hinuon ang nahimong Passover. Di ba ang Passover ang katumantong karniro na ihawon nganong nahimo mang tao? Nganong nahimo mang si Kristo? Ug sa unsang pamaagi nga siya naman hinuon ang nagantos. Listen carefully mga kaigsunan. Ang pagkulatan ng Jesus Christ sa cross was not God's idea. So what? It was not God's idea. Katong kulata sa iya, katong gibunog sa pagayod, it was not God's idea. Kabalo ka, ang balaod sa Israel, pag ihawon ang Passover, kinahanglan walay maputol nga bukog o kinahanglan dili na magantos ang lamb. Ihawon sa diretso. Pero unsa ang gibuhat sa mga katawhan? It was human addition nga ilang gikulata ang atong Ginoo. Sa diha kayang gihatag ang iyang kaugalingon para bayad sa atong mga sala. So number 1 nga pinangga nga mga kaigsunan, how did Jesus Christ fulfill as a sacrifice becoming our Passover? It was by His persecutors. Nahimong siya ang Passover because of His persecutors. Now, di ba ang verse 1 and verse 2 sa itong text mga kaigsunan, going back, now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. So unleavened bread, kanatong bread na, that is unleavened bread. Naipan kanina nakakita sa pag-take sa unleavened bread kanina. And the chief priest, notice, Pangulong sa? Pangulong pare. Di ba dapat relihiyoso man eh? And scribes, sa scribes, translator of Bible, tigsulat sa Bible. Sought how they might what? For they feared the people. So at the day of the unleavened bread, at the day na ilang ginasimba ang Ginoo, at the day na nag-aalagad sila sa Dios, the same day, nagahuna-huna sila dili maayong mga butang. Their religious activity was without true purity. Nag-observe sila balaan na pista. Unya, ang ilang pa yung feast, napagod sila yung feast of the unleavened bread, and the unleavened bread is a picture of removing sin. Because leaven is a symbol of sin na ipatubo. An unleavened bread is a picture of purity, a picture of removing sin from your life. And at the same day that they are having a feast about removing sin, about purity, they are committing sin. They are planning murder in their hearts while observing the Holy Feast. Di ba wala man kung nangilabot? Nagsulti lang ko si Lord.
Di man tangang hilabot, pero magsulti lang tas tinuod. Ang modern nga pista sa itong panahon karon. Pista ni San Pedro, pista ni Santo Niño, pista ni Kitsa Bangsan, diya. Kung sabit ang imong common makita sa mga pista-pista sa atong panahon karon. Panahon unta na, kay para ilang simbahon ng Ginoo, pasalamatan ang ilang Ginoo sa iyang pagkamaayo sa ilang kinabuhi. Pero unsa ang gibuhat na silang pista, dito na ay disco, dito na ay inom, dito na ay patay, dito na ay sugal, dito na ay kahitabo. Sa kita malandungon mga pinangga ng mga kaigsuunan, ang mga panghitabo kaniadto na gyapon sa atong panahon karon. Pagit malandungon nga ang imong pag-celebrate kanitong Christmas, we celebrate nga nataw na ang manluluwas sa sala sa kalibutan. Pero giun sa pag-celebrate ang pagkatao sa manluluwas sa sala, pinaagis magpakasala. Mag-inom ta nga naman kay Christmas. That is a very problematic thing, mga kaigsuunan. Nato makita that is empty religiousness. Empty religiosity. Why plus? Wa nagpasabot nga you are active in some religious activity, you are already faithful. Of course not. You can look clean in the outside, but still corrupt within. In the book of Matthew chapter 23, verse 27, mao ni ang gingon sa pulong sa atong Ginoo. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness. So I hope, mga pinangga ng mga kaigsuunan, kaniya ato ang Pasko, ato ang Lord's Supper karon, it is a reminder sa ato ang mga pinangga ng mga kaigsuunan that before we partake of this Lord's Supper unya, be sure to come to God, kneeling down, nga Ginoong Diyos, I am an hypocrite, I am a sinner, Lord, but I come to you, cleanse me through your blood. Bugasi ko dito. Kaya kung timbang-timbangon tanganan gano'n, huwag kayo takos sa ato overtake sa lawas o dugo sa atong Ginoo. Apan salamat kay tinuod ang iyang kapasayloan, we can come to Him and ask Him for cleansing mga pinangga ng mga kaigsuunan. And what is their reason? Ano man, makinig mga katawan, gusto ba nila patiyan si Jesus Christ, to which niresulta nga natuman ang planos Ginoo. Kung sa ilang hinungdan, iman pa ang pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. Iman pa, kung imong gitawag na pagkabasahon ang pulong sa atong Ginoo. Verses 3, verses 1, verse 2, and the chief priests and scribes sought how they might kill him, for they feared the people. Then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12, and he went his way and communed with the chief priests and captains how he might betray him unto them. And they were glad and covenanted to give him money. And he promised and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude. Look at that. They are trying to plan sa pagpatay ng Jesus Christ. Ano man? Sinaadin. Because they might lose influence, lose authority, they might lose control. Kaya nga naman, si Jesus Christ is becoming
popular sa mga katauhan. And elsewhere in the book of Matthew, they sought, Pilate knew that they wanted to kill him because of what? Envy. Envy. Nanilo sila. Wala yung nanginungdan. Envy. So ato makita mga kaigsunan, they love their position. Kaya kung tinuod si Jesus Christ, mali sila. Kaya kung insakto si Jesus Christ, mali ilang kinabuhi. And they wanted to hold on to their comfort. Nga, ang ilang kinabuhi, din ako, tama na niya ako Ato makita mga pinangga ng mga kaigsuunan, they wanted to kill the Lord Jesus Christ para ma-remain ang ilang power, ma-remain ang ilang lifestyle. Anything you love more than Christ becomes your idol. You know, sometimes even ministry can become an idol. Your position or reputation can become an idol. You know, sometimes your child, imong anak, pwede na rin mo mahimong idol. Some people will say, dili ko makasimba, pastor. Ano man? Mapantay ko sa akong anak. Do you know that that is a very dangerous place para sa imong anak? Gibangil nimo ang ulo sa imong anak sa 10-wheelers. Nga naman, gihimo nimong rason ang imong anak nga di ka makaadto sa Ginoo. Delikado kay na. Daw pareha kang Abraham mo ingon ang Ginoo nga sige, saka sa bukid sa Moriah, ihawa ang imong anak. May ihawa nimo. May nagay pagtuo sama ni Abraham. You see, so ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, anything can become our idol. And sometimes, ang mga butang nga magbabag sa imo o sa Dios, iyan bawidon. Because God is a jealous God. Remember that? Siloso ang Ginoo. Kung angayan lang, manilos ang Ginoo. You know, ang jealousy is good, envy is wrong. Kung sa'y kalahian, pastor, angay lang manilos ang Ginoo kay iya man ta. Ang envy, maibog kas butang nga dili imo, muna envy. You see? Pero ang butang nga imo, angay kang manilos kay imo man. So ato makita mga pinangga ng mga kaigsuunan that is the lesson this afternoon shows us the danger of loving power over God. Another one mga kaigsuunan, si Judas. Gusto niya i-betray, pastor. Sa unsang pamaagi i-betray ni Judas si Jesus Christ. Hinani manggod. But only 1 verse 6, and he promised and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the what? Kay dili nila pwede dakpon si Jesus kung naa ang multitude. Ugwa kabalo ang mga priest matulog si Jesus Christ during gabi. Kay during gabi lang pwede nila madakop si Jesus Christ. And every night Jesus Christ is staying at Bethany, sa balay ni Lazarus, ni Marta o ni Maria. Wa kabalo ang mga priest kung asa siya. Mauna, even gusto nila dakpon si Jesus Christ o gabi, wa sila kabalo ug adlaw pud di nila pwede dakpon nganuman kay kunatahon sila sa mga tao. So they need someone na mosulti kung asa si Jesus during night para ilang maadtuan, madakop nila nga wala ang mga tao. And here comes Judas. Si Judas, ngayon pang Bible, Satan entered into the heart of Judas. He walked with Jesus. Nadungog niya ang mga wali o teachings ni Jesus. Nakita niya ang mga milagro. Pero ang iyang kasing-kasing wala pa yun isurindi. Sabihan ka, nakita na niya na ang patay na buhi.
Nakita na niya na ninakaw sa tubig. Ang pagkaon ni daghan. Ang bunta nakakita. Ang bakol nakatindog. Pila ka buong patay ang nakita nga buhi. Pero nakuha gyapon niya og betray si Jesus Christ. For how much? 30 pieces. And 30 pieces of silver is the price of a slave. Iya muna-una, ang presyo ni Jesus Christ is slave lang. Very cheap. Iya muna-una. Kay kabalo ka sa ang gipakita ni Judas, hayahay nga kinabuhi. Kay gusto ni Judas, hayahay ang kinabuhi niya siya maghago. Sometimes kita ng mga katawhan, makasalata tungod sa atong pagpaningkamot nga maangko na to ang hayahay nga kinabuhi. Manong hayahay man, kay kung makapalit na siya slave, pwede nga di na siya trabaho, pwede nga magpahalahay lang siya, pwede nga magitahigda lang siya. Ang tanan nga iyang trabaho, ang iyan ng slave ang mubuhat. Inana ang ilang lifestyle kanya ito. Daghang mga tao nga naningkamot na narbaho para lang makapalit og slave. Kaya para kung makapalit sa slave, ang slave na ang ilang insurance, ang slave na mupadayon silang negosyo, mupadayon silang pagbukal, silang farm, sila magpahayahay na lang. And more likely, mga pinangga ng mga kaigsunan, si Judas, mauna ang iyahang gusto. Pagkakitaan niya, pag ako sa templo, imbis nga, diraho na ni Jesus ang Romans, kay para maghari na siya, o kapil sa beneficiary, tingala siya, may pangyabong manawan ang amin sa simbahan, sa templo. Uy, di man ikaw. Kira akong gusto. Gusto na akong power. Unsa naman eh. Di na ni maawaw. Ano na ayaw si Jesus. Ako lang niya i-betray. Kaya akong ipangita na harawhay na ginabuhi, di na niya mahatag. Kaya abin akong magigira na siya. Giuna man niyang templo. Mauna yung naitabo mga pinangga. So, even nakita tanang katingalahan, walay bili para sa iyaha. Kaya ang iyang giuna, comfort sa inyo. You know, daghan kaayong mga Kristohanon nga nahilayo sa pagpangalagad sa Ginoo because of looking for comfort sa kinabuhi. Just want to be comfortable. And that's a problem na binangga ng mga kaigsunan. What price would it take for you to compromise Christ today? Judas betrayed Jesus for 30 pieces of silver. Ako na gingon kaniadto. You are not better than Judas. If he betrayed Jesus for 30 pieces of silver, many of us betrayed Jesus for free. Libre lang. Arang-arang pas Judas kay gitraidor niya ang atong Ginoo, nasa tungod sa 30 pieces of silver, tungod sa haruhay na kinabuhi, tungod sa kwarta. Pero daghang mga Kristohanon karon nagitraidor ang atong Ginoo, libre, way bayad. And that's a big problem mga pinangga ang mga kaigsunan. But we praise and thank the Lord that even the persecutors na nahimong nga gusto patyan si Jesus, even kang Judas nga gusto i-betray si kitawag na Judas, even Satan working behind the scene. But Satan entered into the heart of Judas kay abi niya na kung mamatay na si Jesus Christ, di na maluwas ang mga katawhan. Pildi na. Kabalo ko sa iyang gibuhat? In the book of Genesis chapter 4, misulod si Satan sa kangkin, ipatay si Eden. Pagka chapter 6, atong nakita ang mga pinangga ng mga kaigsuonan that there are fallen angels try to marry with the children of men, children of God. Nga naman,
ay para madaot ang lineage na maanak si Jesus. Sa panahon sa gitawag na ni Moses, di papatay ni Pharaoh ang tanang mga bata dito sa Egypt. And even in the time that Jesus was born, Satan entered into the heart of Herod to kill every child. Sa panahon sa pagkatao sa itong Ginoo, he was always trying to kill Jesus. He was always trying to kill the Savior. And now, abi niya daog na siya. Because at last, there is Judas. Musulog na kung ang Judas in order to kill Jesus. Huwag siya kabalo. Nagiluto lang dahil siya sa Ginoo sa iyang kagalingong mantika. Kaya abi niya, mapatay na niya si Jesus Christ. Pildi na si Jesus. Ang iya dahil namatayon, maway na himong kadaugan. Kaya huwag siya namatay, di ni mo maanggon ang kalawasan. Look at this. Kita ni mo nga, God is in control. In Acts chapter 2, verse 23. Acts chapter 2 and verse 23, mga pinangga ng mga kaigsuunan. If you're there, say amen. Amen. Him being delivered by the what? Determinate counsel and the what? Ye have taken and by wicked hands have what? God planned His death. Di plano sa Ginoo mamatay ang atong Ginoo. The only addition is tungod sa He died in the hands of wicked men. The only addition was His great suffering. But it was originally the plan of God. Mamatay si Jesus Christ na naman to be the propitiation. Halad alam sa imong sala. Someone must pay. No? Nakautang mong utang. For the wages of sin is death. And ingon pa sa Romans chapter 5 verse 8, God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ what? Died for us. So kung ang bayad sa kamatayon, o si Kristo nagpakamatay alang sa ato, kung sa'yo pasabot, si Kristo, gibayaran niya ang utang na di ta kabayaran. That's why He must die. But it was the determinate counsel of God. Di planos Ginoo. Wa sila kabalo. Nakatong abi sa mga high priest o sa mga scribes, nakadaog na sila. Abi ni Judas nga nakadaog na siya. Abi ni Satan nga pildi na. Pero wa siya kabalo. It was all part of the plan of God. Now listen carefully mga pinangga. It is an encouragement for us. Kinsa ba sa inyo nga ang munay mga pag-antos karon sa inyo? Amen. May mga kalisod, no? No? Kami smile-smile lang pero ano, murag pato ba? Naglangoy sa tubig. Tanaw ni mo nga murag lami kay langoy pero ang tiil ka na paspas ay hindi sa pato de. Pero tanaw ni mo langoy ba? Pagkay. Why? Mga pinangga ng mga kaigsunan. Listen carefully. Usahay part sa plano sa Ginoo ang pag-antos. The crown will never come without the suffering. So mga pinangga ang mga kaigsunan, kupot lang yun, ay lang nagbuhi. Kaya kanang imong mga pag-antos karon, that's part of the plan. Part of the grand picture sa imong ginabuhi ni plano sa atong Ginoo. Amen? So, nahimong Passover si Jesus Christ. It was through the enemies, through Judas, through Satan, but actually it was the plan of God. Number 2, mga pinangga ng mga kaigsunan, let us look at the sacrifice for sin in the actual Passover. In the actual Passover, going back to our text, in verse 7, mga kaigsunan, the Bible says, then came the day of unleavened bread, when the Passover must be what? Killed. The Passover must be killed. So ato makita, kani nga Passover, killing of the Passover, at this time, mga pinangga ng
mga kaigsunan, daghan kaayong mga karnero nga ipangpatay ani panahon. To remember the Passover. You know, as what I told you kanina, Israel was in bondage. God commanded to kill a spotless lamb and apply the blood to the doorpost sa ilang mga panimalay. And unsa ang gayon sa Exodus chapter 12 verse 13? Open your Bibles with me there. Exodus chapter 12 verse 13. The Bible says, if you're there, say amen. And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. So ato makitaan mga kaigsunan, the angel of death was actually God Himself. Tuman pa niya, when I see the blood, I will pass over you. And katong blood mga kaigsunawa, di ba? Unsa ito yung purpose, nganong masunod ang Ginoo sa balay? Para mo patay. Pero instead nga, sila nga mga magkasala, kay tanan man tibok man Egypt ang adtuon sa Ginoo. Diba? To destroy the land of Egypt. Pero pagtanaw sa Ginoo nga naay dugo, meaning naanay namatay in the place of the people inside. So ana ang Ginoo, di na ko mosulod kay naanay namatay para sa ila. That's the meaning of the Passover. You see, sama ninyo, di na ma-impirno. Nga naman, naanay nag-antos para sa inyo. Look at this. Di ba, ang lamb, ang namatay? In John chapter 1, verse 29, kung sa'yo giingon ni John the Baptist, you're there, say amen. Nana? John 1:29, the next day, John seeth Jesus coming unto him, and saith, behold, the what? Which taketh away the sin of the world. Who is the Lamb of God? Jesus. Klaro pa before, in 1 Corinthians chapter 5, sa verse 7, you're there, say amen. Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened, for even Christ, our Passover, is what? For us. So ato pa mga pinangga mga kaigsunan, when God in the day of judgment will look at you and ilapay ng takas impirno, but pagtanaw niya sa imo, He can see the blood of Christ, your Passover, nga na-apply sa imo, mo nang di nakailabay sa impirno para sulugon o para mag-antos, mamatay hangtod sa kahangtunan. Nga naman, why? Because when God sees the blood, it means someone already suffered and died for you. We say amen. So the spotless lamb is actually the sinless Christ. The blood on the door was actually the blood on the cross. That Passover was actually judgment removed. Amen. And God provides everything needed. Kabalo ka apil ang Passover, gipicture out yun, nagdili na yun ikaw ang maganda. Tanawa ganiya, kasi naganda. Going back mga pinangga ng mga kaigsunan sa context. Ginoo, kung saan lang pagkabalo, Ginoo, ahaman na mag-Passover. Verse 10, and he said unto them, behold, when ye entered into the city, there shall a man meet you, bearing a what? Patingalahan ni dito. Kay ang gapasan o picture kaniadto, trabaho sa babae. Dili lalaki ang magkabuong tubig. No, nakita na ko ni. Nakita na ako na dito sa Talaingod. Dito sa among gitabawan. Na-amaze kay ko sa ilahang kultura sa mga sa mga atang. Matigsalog. Kabalo mo ano? Mag-uban ang mag-asawa, magmangahoy. Pag uli,
nagbitbit og sundang. Sa likod, ang asawa nagbitbit og daghang kahoy. Gababag kahoy. Ano ulo ka? Ginawa na nila oy. Nagbaklay ang laki unya dito. Gibutang taon sa agtang dayon nasa ikot. Unya ng bisik ibutang sa agtang dayon ang bisik. Kay para nasa likod gibasa ang kahoy nagbitbit ah. Patay. Kuyawa no? You see? And way back in Israel, trabaho sa una sa babae ang tanan, ligamo, limpyo balay, sagpo o tubig, mga trabaho sa mga babae. Ay natin makitaan, katingalahan ka ayong anay, lalaki na nagbitbit o teacher, nagpasan. So muna, nga pag-abot dito, it was a sign na ay, muna ni, ang gingon sa kong Ginoo, katingalahan ka ayong nagbitbit mo na siya o teacher, tubig. You see? Sa ato pa mga pinangga ng mga kaigsunan, it was provided by the Lord. Verse 13, mga pinangga ng mga kaigsunan, and they went and found as he had said unto them. And they what? They ready the pass. It's already ready. So you need to trust the Lord. Kabalong kausahay, na yung mga butang sa itong kinabuhi na di kita pasabot. And we just need to trust and obey and follow. Faith is trusting God when you don't see the full picture. Because most of the time, God will not explain everything. The best example we have is the life of Job. Tanawa ang kinabuhi ni Job, mga kaigsunan. Wala siya kabalo nga nang nag-anto siya, nagiulod ang iyang lawas. Sa nagka ang tibuok, lawas ni Job, giulod. Atong niaging adlaw na ginahinay ko kanang limpisa-limpisa diya sa ilid. Kaya akong ginapangimutan ang kanang sagbot ba kay para ang mabilin ang trabaho gasra o masagbot mawa na. Nahinay lang ko may sa kadangaw sa kadlaw. Anak ko sa tas ang ikot ko eh. May mga ako kapoy mo ako. Si Job gani, giulot. Kaya lang niya eh. Kasabot si Job, nga nang giulot siya. Namatay yan, napulong kabuk anak. Gitingnan sa siyang asawa pag hikog, kung kamatay, balikasang Ginoo. Wapo ko kabalugang gipulihan, mas Ginoo ang asawa ni Job. Ako gingo no? Ang anak naman gipulihan. Hindi na dapat pulihan ang mga asawa. Bitaw? So ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan nga pintig yung kuyawa. Katawas mga nani, dili daw pulihan dugangan ba? Dili pulihan ang dugangan ba? Bitaw? So, going back. So ato makita nga hangtod sa katapusan sa kinabuhi ni Job, wa sa kabalo, nganong nag-anto siya, nganong gisakit siya. But what did Job learn? He learned to trust the Lord even he do not understand. Amen. Okay? So bisan pa wa siya kasabot. Ngano? Unsay mahitabo? Nisalig siya sa Ginoo. We praise and thank the Lord for that. Salig siya sa Ginoo. Mga pinangga ng mga kaigsuunan, trust and obey. Kaya mga disciples, kung biya, kung kasabot, anong kinahanglan yun sa mamatay? O ikaw si Pedro naligpas? Sige, patay niya. Sukol si Pedro. Pero tingala siya, di kuha sa Ginoong dalunggan, giuli, dalunggan ni Marcos. Ano na kung patay na? Si Pedro. Si Mark, samtang didakop Jesus Christ, nagkapis. Huwag pa ilis. Hubog ka na, nagkapis lang. Nagsunod-sunod. Sabi niya, abo niya ba? Pag-anang sa talo, oy,
oy, kato, kauban to niya, ibiyaan na yung habol, ni dagan, hubutanan. Kabasa mo na sa Bible ko na? Bakit hindi basa-basa sa Bible ba? That's book of Mark. You see? Ang ubang mga disciples, nanato. Isa lagi tao na bilin. Si John na nabilin. Na nakitaan din niya ang paglansang ni Jesus Christ sa krus, siya ang nabilin. Mauna, sa 12 kabuok mga apostoles, si John na yun namatay sa tiguangon. Ang uban, wala na, di pang torture. Di pagahan sa gracias Ginoo. So mga pinangga ng mga kaigsunan. Huwag sila kasabot. Pero nasabta nila sa katapusan, abanto ka diyaya. Kinahanglan bayaran sa ginatong mga sala. Munang kinahanglan sa mamatay. It was a mystery, but that mystery was revealed. Nasabta na. Muna, andam na silang magpakamatay para sa Ginoo. You see? No, number 10, number last. He is our Passover sacrifice for us. And that sacrifice provides peace. Amen. Peace. You know, there is something I have discovered. Kaya bitaw papa na bitaw ka. Na kay mga anak, na kay pamilya. Akong cravings pero hindi nalaag. Dili na nakulakaw, hindi nakaon. Lahat na yung cravings mo nanaka responsibilidad, kulukod sa yung cravings. Peace. Kalinaw. Just want peace. I just want to pause and think. Ano ba? Kung imong mga anak, makita nimo, mag-enjoy sila, okay na kayo. Peace. You see? And that peace, mga kaigsunan, dili ka nimo maangkon kalibutan. That real peace is mahatag sa Ginoo. Provides peace. From shadow to reality. The Passover pointed forward. Kaning first Passover sa itong text, pointing forward, na lang kagabi, mapakamatay na Jesus Christ, but kanya itong Passover karon, we are pointing backward sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. And now, bread, kanang bread ra, unleavened bread. Nakita na mo ang unleavened bread nila ba? Sa ikong masa. Masa. Kung ginamasa ang unleavened bread. Kung ito tao, nilang tao ba? Ang iyang kulor, murag punod sa tao. Murag sa tao. Punod sa tao. Mauna, mawala na ako sa yanad kutsilyo. Ako na saan di-break. Pikas-pikas. Because the body was broken for us. And that bread karon may mong pagkadawaton. Pagkakaunon. Ayaw, di ka muli klamong gali. Ayaw, di ka muli klamong malisod tutulong. Nasapatanan. Nga naman, that is representing the body of your son. Ay mo kabla ka, gitaro na nang luto karon. Sa una pagod man to. Pagka Afrikano to sa una. Karon kay gawin Pinoy na. Bitaw. Ingon pa ni Jesus Christ, verse 19 sa itong text. And he took bread and gave thanks and brake it and give unto them saying, this is my body which is given for you. This too, remember to me. I hope as you eat that bread, remember, it symbolizes that you are being one with Christ. Nahimo kang kausan niya. And I hope you will remember mga pinangga. And this body was wounded for your transgression. Kaning alawas karon nga imong ginakaon, gina-represent anak. Itong lawas ng ikulata, itong lawas ng gilatigo, itong lawas ng nagsakit nagtantos para sa imong kaluwasan. Ayaw sa yan. Jesus took our punishment, bore our sins, and suffered in our place.
It was the substitutionary atonement. In verse 20, likewise also the cup after supper, saying, this cup is the blood, is the New Testament in my blood, which is shed for you. Gipaagas para sa imo. The new promise, New Testament, the new covenant. Nagrasyan. Grasyan. Ang imong kaluwasan, grace. Sa mga pinangga ng mga kaigsunan nimo pa niya, do this in remembrance of me. Dili ni siya ritual. It's not just tradition alone. It is a reminder of the cross, proclamation of the gospel, and declaration of unity in Christ. Nagkahiusa ta, og si Kristo na imong nausa sa ato. So meaning, atong kanitong Lord's Supper, this is an outward demonstration of an inward reality. I hope you understand that, amen? And you can have your peace with God. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. Romans chapter 5, verse 1. You are no longer enemies of God. You are now friends. In fact, you are a child of God now. So ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, even in betrayal, it was planned. It was known. And it was used by God. And I hope, dito sundugon ang gihimo sa mga disciples, no? Di ba, imong Jesus Christ, isa, akong kauban, nagtuslo ba ning tinapay? Mo ibang budhi ka na ako. Wala, Ginoo, ako? Uy, ako Lord, nalibog sila. Kinsa? Sa kagibate, may Judas naman ako na, no? Eman niyo sa, Ginoo, ako? Magagnaw. Ikat, ikulasa, Lord. Ano siya, no, Lord? Yes, I, Lord. Ako to, Lord. Marot, kawatan, Lord. Ikawat na siyang bulusa. Halo ko, kinsa kayo nagkawat, ano, no? Buangan, kawatan na gito, eh. Nabay kawatan, nga mutukan. So, ato makita nga kay Jananas, bigla siguro, no? Pero karon, it was a little bit depressing. Ano man? Pagka-umar nila glanis yung pinsa, nabalakas sila ba rin sila? Pag-abot, di ba? Tawag niya, verse 23. And they began to inquire among themselves which of them it was that should do this thing na yung kinsa mong betray. Pagka 24. And there was also a strife among them which of them should be what? Accounted the greatest. Pinambugay yapon. Palabuanay yapon. Dili love one another, dili love one another. Pagkapait na lang yun.